Talo na naman ang Gilas at 0-3 ang mga ito sa Group A, at dahil na rin sa hindi na nga makakausad ang Gilas sa second round ay sa Group M naman sila mapupunta ngayon, na kung saan ang makakalaban nila ay ang team ng South Sudan at ang team ng China. Ang China at South Sudan ang mga teams na natalo sa Group B at hindi rin nakausad sa second round ng FIBA World Cup 2023. Kapag natalo pa ang Gilas sa dalawang teams na ito ay nangangahulugan lang na mahina talaga ang coach natin, dahil na rin sa pinakawalan niya ang panalo kontra sa team ng Dominican Republic at hindi nila naipakita ang magandang laro nila kontra sa team naman ng Angola. Maganda ang nilaro ng Gilas kontra sa team ng Dominican Republic, pero hindi ito kasing ganda ng laro na ipinakita nila kontra naman sa Angola, kaya natalo ang Gilas team. Sayang dahil tinalo pa naman ng Dominican Republic ang team ng Angola at ang score ay 67-75, 8 points ang lamang ng Dominican Republic. Sari-saring reaction naman ang natanggap ng Gilas mula sa mga fans. May mga ilan na suportado pa rin ang Gilas at sinasabing ayos lang kahit talo ang Gilas team. Meron rin naman yung mga fans na sawa na sa talo at palusot ng coach at humihingi na rin ng pagbabago sa kalidad ng Philippine basketball, lalong-lalo na sa coaching staff. Makakalaban ngayon ni Kay Sotto ang kanyang dating kakampi sa Adelaide 36ers na si Sunday Dech, at medyo tagilid pa rin ng konti ang Gilas dito dahil malakas na team ang South Sudan, may shooting, height at bilis. Panalo ngayon ang sigaw ng karamihan ng mga fans para sa Gilas team, nang sa ganun ay mag-iba naman ng konti ang mga komento ng mga Filipino basketball fans dahil karamihan talaga ay negatibo dahil nga sa walang panalo ang Gilas team. Tayo sana ang unang gumulat sa mga basketball fans sa buong mundo kung natalo natin ang Dominican Republic, at magiging headline sana ito internationally. Pero hanggang doon lang talaga sa salitang muntik ng manalo ang Gilas, at ang talo ay talo pa rin para sa mga fans na talagang sa resulta ng laro nakabase. Nauna ang Gilas na makalamang sa laro nila kontra sa Italy at 23-20 ang score. Highlight natin sa quarter na ito ay ang buzzer beater ni Junmar Fajardo. Kitang-kita na sa first quarter ay maganda na naman ang laro ni Kay Sotto, AG Edu, Junman at maging ang ibang players, kaya sila ang lamang sa quarter na ito. Pero nawala na naman ito sa mga sumunod na quarter. Gaya ng inaasahan ng marami ay dihado talaga ang Gilas at maliit yung chance nila na manalo kontra sa team ng Italy. At yun nga, talo na naman tayo. Makakalaban ngayon ng Gilas ang mga naglalakihang players ng China at mababa na yung kumpiyansa ng Gilas at expose na rin ang kanilang laro. Kaya naman mukhang nangangamoy alanganin na naman ang laro ng Gilas kontra sa China, at para sa akin malakas rin ang South Sudan ni Sunday Dech, nakakampi noon ni Kay Sotto sa Adelaide 36ers. Kaya tagilid talaga ang Gilas dito. May isa pang history na pwedeng magawa ang Gilas ngayon at ito ay ang 0-5 record. Madalas na sinasabi ni Coach Chot Reyes na gusto niyang umabot sa Olympics pero hindi ito nakikita sa laro. May chance na tayo ang makapasok sa Olympics. Ito ay kung mananalo tayo kontra sa team ng South Sudan at China. Pero dahil na rin sa mababa ang kumpiyansa ng team, halos karamihan na ng mga fans ay bumibitaw na, at dahil dito mas bumababa ang chance ng Gilas na manalo sa classification round dahil kumukonti na lang ang naniniwala na mananalo pa sila. Kahit na mababa na ang kumpiyansa ng team at bumibitaw na ang ilan sa mga Filipino basketball fans, ay sana kunin pa rin ng Gilas ang dalawang panalo kontra sa team ng South Sudan at China, nang sa ganoon ay matapos pa rin natin ang FIBA World Cup na merong makuhang panalo at hindi tayo masyadong bumagsak sa FIBA rankings. Mas lumalakas pa ang sigaw ng mga fans na palitan na itong si Coach Chot Reyes dahil na rin sa panay talo nga ang kanyang naibibigay sa ating bansa.